Hi everyone! Welcome to our shop, the Distornillador. In this video, ang gagawin natin is magmumodify tayo ng mga manual machine na tulad nito. Ito ang ating pagpaplanuhan kung paano natin ito gagawing automatic. Yung hindi na sila nagkakambyo tulad nito na kailangan pa nilang mag-change direction, ganyan. Ang gagawin natin yung hindi na sila mag-change direction sa action ng makina. Ito yung lumang makina guys, binabaklas natin. Dahil bago natin ito gagawing automatic, mag-refabricate muna tayo ng mga panibagong mechanism para magiging mas maayos ang takbo ng production at para na rin sa safety ng operator. Ngayon mga ka-Distornilyo, gumagawa tayo ng illustration sa ating mechanical arrangement sa ating pneumatic system para mayroon tayong reference habang gumagawa tayo ng schematic circuit kung paano natin ito ilaladder. Ang first ladder natin gagawin is starting oscillator. Combination sa dalawang switch na normally open and normally closed push button switch. At gagamit tayo ng MY4N na magnetic relay na 220 volts. Ilalagay natin dito ang normally closed na push button switch. Tapos isusunod natin ang preparation terminal para sa ating timer control. At pagkatapos gagawa tayo ng off and on monitoring gamit ang magnetic relay na 220 volts. Ang main supply ng ating magnetic relay, kailangan padadaanin natin sa kanyang sariling normally open circuit na terminal. At dito tayo sa gitna maglalagay ng normally open push button switch para sa kanyang starting. At lalagyan natin dito ng illustration mark as magnetic relay unit. Ibig sabihin, ito ang magnetic relay number 1. Ang next ladder natin gagawin is the connection supply sa ating pneumatic solenoid. Tapos maglalagay tayo dito ng mark na ito yung solenoid number 1. Ang solenoid number 1 is under control of magnetic relay number 1. Pag nagiging active na ang solenoid number 1, mag-a-action na rin ang air cylinder number 1 and air cylinder number 2. Ang movement ng air cylinder number 2, itong naka-illustrate bilang arrow, is upward direction. At ang movement naman ng air cylinder number 1 is downward direction. At kapag nakababa na ang air cylinder number 1, mayroon siyang limit switch na itutulak. Ito yun, normally open limit switch. At kahit may tulak nilang kahit kunti ang limit switch, mag-a-activate ka agad ang magnetic relay number 2. Dahil nakadepende siya sa limit switch kung kailan ito magagalaw. Ang logic connection ng magnetic relay number 2 parehas lang sa magnetic relay number 1.
Pag active na ang relay number 2, magre-response kaagad ang magnetic solenoid number 2. So dito nakalagay ang ating magnetic solenoid number 2. Para kumilos ang air cylinder number 3 and air cylinder 4 in upward direction. I-illustrate din natin ang air cylinder number 3 and number 4 bilang arrow pataas para hindi tayo mawawala sa ating ginagawang schematic circuit. Ang magnetic relay number 2 may dalawang component ang under sa kanya. Isa itong timer control number 1. Kasabay itong mag-activate sa magnetic solenoid number 2. Ang trabaho ng timer na ito, siya ang magre-reset ng schematic circuit after a seconds or time limit. Okay mga kadistornilyo, tapos na tayo sa ating basic schematic circuit plan. Proceed naman tayo sa pagwa-wiring. Susundan lang natin itong ating ginagawang schematic circuit. So pagkatapos nito mga kadistornilyo, panonoodin natin ang ating makina. Kung talagang nag-automatic na ang function, yung hindi na nagkakambyo ang operator, yung nag-aantay na lang sa processing action ng machine. Ngayon mga kadistornilyo, ito na ang modified machine natin. Mas madali na lang ito sa mga operator, nag-aantay na lang sila. At mas mabilis ang production processing dito, tumataas ang kanilang quantity araw-araw. Okay mga kadistornilyo, hanggang dito na lang po muna tayo sa ating machine modification. At sana panunoodin niyo rin po ang iba ko pang mga upcoming videos. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa uulitin. Bye-bye!